Senator Hontiveros, Majority Leader. Yes, Mr. President, we recognize a distinguished colleague from Nueva Ecija and Mindanao, no other than Senator Robin Hood Padilla. Mr. President. Senator Robin Padilla. And Secretary. Camarines Norte. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo at sa ating pong mga iginagalang na senador, nagpapasalamat po ako unang-una sa ating liderato, kabilang na po sa ating Senate President Vicente Soto, sa ating pong Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa ating pong Majority Leader Mig Subiri, at sa lahat po ng mga namumuno sa ating liderato. Lalong-lalo na po kay Senador Win Gatchalian bilang Chair ng Finance Committee. Sa loob po ng aking 3 taon dito, masasabi ko pong siya ang pinakamagaling, pinakamahigpit, pinakamaingat, at masigasig na tumayo bilang Finance Chairman po natin. At ako po'y nagpapasalamat sa liderato sa pagsusulong ng mga inisyatiba para sa mas malinaw at transparent na proseso ng budget ngayong taon. Taus-puso rin po ako nagpapasalamat na naipasa ang aking mga isinulong na karagdagang pondo sa NCIP, NCMF at Supreme Court para sa pagtatatag ng mga karagdagang Sharia courts na malinaw na nagpapakita ng malasakit ng Kongreso sa mga sektor na ito ng lipunan. Gayunpaman, malinaw naman po na ako po ay nasa minorya. Kaya kami po, kasama na po si Senator Marcoleta, ay bumoboto ng no sa ratifikasyon ng BICAM report para sa House Bill number 4058 o ang General Appropriation Bill. Malaki po ang paggalang at tiwala ko sa aking mga kasamaan, ngunit meron lamang po akong mga punto na nais ihayag. Una po, sa aking pong pagtantya, ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. At ganun din po ang pagiging Manila-centric ng budget. Ngayon po, ang Mindanao ay nakakakuha lamang po ng 15% sa buong budget. Ikalawa, bagamat naipanalo po natin sa Senado ang kapakanan ng mga katutubo, ako po ay naniniwala na kulang pa rin ang pondo para sa sektor ng mga katutubong pamayanan na lagi pong pinagmumulan ng kaguluhan, ng rebelyon at terorismo. At panghuli, nitong nakaraang Pasko, Petsa 23, lumabas po ang aligasyon na di umano'y nagkaroon ng insertion ang lahat ng mga senador sa 2025 National Expenditure Program. Ang isyong ito ay naging sentro ng malawakang talakayan at nagdulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Dapat po nating linawin na alinsunod sa ating konstitusyon, ang proseso ng budget ay nagsisimula sa executive. Ang paghahanda ng budget o ang National Expenditure Program, na kilala rin bilang President's Budget, ay kapangyarihan ng Pangulo na ipinagkaloob ng saligang batas. Ang tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso na binubuo ng Kamara at Senado sa paggawa ng batas para sa budget ay nagsisimula lamang matapos isubmit ng Pangulo o ng Executive ang NEP sa Kongreso, kasunod ng kanyang State of the Nation Address. Malinaw po na pagdating sa NEP, wala po dapat pangingialam ang legislation, sapagkat ito ay pawang kapangyarihan ng sangay ng Executive. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umano'y nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po, sa panahon na yon, ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ito po ay napakasakit po para sa akin. Dagdag pa po rito, nariyan pa po ang agam-agam na maaari muling maiuwi sa kategory ng for later release ang malaking bahagi ng budget. Partikular na ang amyendang ating inihain sa bulwagang ito. Halimbawa po, sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Act, nagkaroon po ako ng iba't ibang amyenda para sana sa mga proyektong makatutulong sa mga tao at lahat po yun ay nag-umpisa na magmula pa po noong 2023. Sana po, ay hindi na po ito may FLR pero ang balita po, yun daw pong mga hinog, kami po yun, yung oposisyon, yung mga hinog, ay ma-FLR ulit. Kung ganito lang din po ang mangyayari, hindi ba't parang nasasayang lang ang paghihirap at pagsisikap natin sa deliberasyon? Ang FLR ay bahagi ng proseso, pero nagresulta ito ng pagkaantala sa agarang benepisyo para sa mga nangangailangan nating kababayan, lalong-lalo na po yung nag-umpisa ng mga proyekto. Ang deliberasyon at pag-aproba ng pambansang budget ay isang malaking responsibilidad ng legislation na hindi dapat pinababayaan.
Huwag sana nating hayaan na ang reputasyon ng Senado at ng buong institusyon ng Kongreso ay masira dahil sa pagkakaroon ng mga aligasyon at kontrobersya. Kung ang mga ito ay hindi tutugunan at itatama, mababaliwala ang maraming buwan, mahahabang araw at gabi na ipinuyat at ginugol ni Senator Win Gatchalian upang busisiin ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Nais ko din pong kunin ang pagkakataon na ito upang ipahayag ang aking mungkahi para sa 2027 budget upang maiwasan ng anumang iskandalo. Una, marahil ay napapanahon na upang makonsidera ang pag-amyenda ng ating saligang batas. Naway maisang-alang-alang ng ating kasama, Senador Kiko Pangilinan, bilang tagapangulo ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang pag-update sa mga probisyon ng konstitusyon, lalo na po patungkol sa kapangyarihan ng legislation sa pag-amyenda ng budget. Baka maaring pag-aralan kung nararapat nating alisin ang kapangyarihan ng legislatura na mag-amyenda ng budget dahil nakita nating madali itong maabuso ng mga gahamang nasa pwesto o di kaya patibayin ang mga limitasyon sa kapangyarihang ito. Pangalawa, batid ko pong matagal na proseso ang pag-amyenda ng saligang batas dahil sa usapin ng voting jointly at voting separately. Kaya muli, isinusulong ko ang aking panukalang batas, ang Senate Bill 1299 o Mahiya Naman Kayo Act na naglalayong ganap ng alisin sa ekwasyon ang panghihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpopondo at papapatupad ng mga proyekto. Dahil po sa mga nabanggit na kadahilanan, ako po ay bumoto ng no sa House Bill number 4058. Hindi po ibig sabihin na baliwala lahat ang hirap ni Senator Gatchalian. Ako po ay saludo sa kanya. Ngunit, kailangan pong ibigay ko ang boto na ito para sa taong bayan. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, may I be recognized as well to just give a short explanation of my vote? Yes, you may do so. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, ako'y bumoboto ng oo, dito sa ating panukala na national budget dahil ako'y naniniwala sa ginawang mga tamang hakbang ng ating chairperson ng Committee on Finance. Hindi naman siguro, Mr. President, nasabi natin na mali mag-intervene ang isang legislator para sa kanyang bayan o para sa kanyang probinsya kung tama naman po ang advokasya at tamang paraan ang paggastos at walang kickback, Mr. President. Gagamitin ko pong halimbawa ang Bukidnon. Alam po ni Senator Gatchalian ito at mga kasamahan ko dito. Noong ako'y po'y nahalal noong 2016, yung Bukidnon was in the top 10 in terms of poverty incidences in the country. Top 10. Hiyang-hiya po ako bilang isang senador. So ano pong ginawa ko po? Ako po, under your leadership, tayo po ay nag-amenda ng ating national budget kung saan naglagay po ako ng dagdag eskwelahan sa ating probinsya. Extension campuses ng Bukidnon State University, extension campuses ng Central Mindanao University, at nagdagdag po ako ng 17 TESDA training centers buong Bukidnon po. Because of that intervention, including the needs of the farmers, ang ginawa po namin, halos lahat ng farm to barangay roads ay sinementohan na po namin na dati sa isang barangay, Barangay Kisawa, Kibawe, Bukidnon, it used to take me a day and a half to get there. Ibig sabihin, pag lakad po namin galing sa poblasyon, walang kalsada po, akit po kami ng malapit sa Mount Kalutungan Range, dun sa amin sa Bukidnon. Dadaanan pa namin yung Pulangi River, Mr. President. Alam niyo po, pagdating ng gabi, tigil na po kami, Mr. President, sa isang purok dahil hindi pa kami makakaabot sa barangay. Ganun kalayo. Ngayon po, nalagyan po namin yan ng tulay, may karsada, at ngayon po, 20 minutes na lang, 20 minuto ang biyahe galing sa poblasyon, Kibawe, papunta ng Kisawa, which is boundary of North Cotabato, Mr. President. Because of that, the farmers are happy. Masaya po yung mga magsasaka. Sila po ay tuwan-tuwa dahil dati, 2 piso kada kilo ang ginagastos po nila para sa habal-habal, yung tawag na yung Skylab. Yan yung motorsiklo po na may patungan na kanilang sako-sakong mais. Ngayon po, 20 centavos na lang po per kilo dahil truck na po ang pumapasok sa kanila. And it is verified by no other than the chairman himself. There is a COA report from Bukidnon that the farmers, 96% of the farmers are extremely happy dahil tumaas nga income nila, dahil bumaba po ang cost of delivery ng kanilang mga produkto from the town to the market centers. Mr. President, hindi naman sa pagyayabang, gusto ko lang po ilagay on the record, wala na po kami sa top 10 in terms of poverty incidences in Bukidnon. We are not even in the top 20, Mr. President, because of the interventions we did almost 10 years ago. So, ang ibig po natin, at yung Bukidnon po is number 1 now.
agricultural province of the country. 7.5% GDP ang binibigay po natin in terms of agricultural growth in the national GDP for agriculture. We beat Nueva Ecija. Nueva Ecija is only 5.5%. So Bukidnon po, we produce pineapples, bananas, sugarcane, palm oil, corn, the second largest producer of corn, the second largest producer of cassava, number one producer of pineapples, second largest producer of sugar. Ang punto ko po, Mr. President, palagi po kami nag-usap ng aking silingan, aking kapitbahay dito sa plenaryo, si Senator Ping Lacson. I always say, basta tama po ang paggawa ng project at tama din po ang pag-amend sa batas. Ibig sabihin, ang amendment sa ating national budget, hindi po ghost, hindi po peke, hindi pong walang dokumento. Kaya po ako'y sumasaludo sa kay Senator Sherwin Gatchalian. Dahil na yun po, bago natin magawa itong amendment na ito, kailangan may barangay resolution, may municipal resolution, at pag malaking halaga, Mr. President, meron pang RDC, Regional Development Council Resolution, at yung ating tinatawag na agency request. So napakahigpit po na yan, Mr. President. And then to make sure na walang kickback, so tinanggal na natin yung notion na may ghost project. Kasi ito po na yun ay talagang recorded na at hinihingi ng mga bayan na itong mga proyekto na ito. Pangalawa, Mr. President, pinababa nila ang cost of production nitong mga kalsadang ito. In other words, yung costing. Kasi dyan po pumapasok yung kickback. Ino-overprice ng mga contractor para maibigay po kickback sa mga politiko. Kaya tama pong hakbang na ginawa po ng ating mahal na finance chairman at mga kasamahan nila dito sa Senado at sa Bicameral Conference Committee na hindi sila pumayag na ibalik yung overpriced pricing nito mga projects na ito. Dahil po dyan, matitigil po ang pagbigay ng kickback. Ginawa po yan ni Secretary Singson. Kaya ako i-believe kay Secretary Singson. He did it once. What he did was, off the top, tinanggal niya 10%, Mr. President, of all the budget items. Dahil dyan, nagsabi na mismo ang mga contractor na pag nagbigay pa kami ng kickback, wala nang project na maitatayo. Nahihiya pa sila noon, Mr. President. Kaya yan yung tama na ginawa nating hakbang. Talagang binagsak natin ang cost of production of these bridges, roads, and all these other projects para matigil na po yung kickback na yan. But properly done, Mr. President, our country deserves a chance to grow. Mindanao, Visayas, and Luzon. Properly done. That's why now, the ball is in the hands of the executive, Mr. President. To all the secretaries where the funding is going to, resist the demands of the politicians, resist the demands of the legislators to fix the bidding process. Dapat yan, maging transparent na yung bidding process para pagka ganun, Mr. President, talagang mahihirapan na ang corrupt sa ating bansa, Mr. President. So the ball now is with the executive. And I hope that these new measures that we have put in place in the budget process will be carried over in the next Congress, Mr. President. We have 2 years to go in the 20th Congress. I'm hoping, and I know while we are still there, the good Senate President, myself, the Senate President Pro Temp, the leadership of the Senate, we will make sure that this will be the new norm for the 20th Congress. Sana po pagdating sa 21st, 22nd, and 23rd Congresses, ganito pa rin ka-transparent ang gagawin nila, Mr. President. This should be the new normal for the budget process. So, mabuhay po, Mr. President. I vote in favor of the measure, and I thank the chairperson and the Bicameral Conference Committee members with their steadfast leadership to make education, because it is proven in Bukidnon, education the key factor in developing our country with the highest ever budget of over 1 trillion pesos. Maraming salamat po, Mr. President.